Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Meron tayong pag-uusapan, no? Kilala niyo si Myrtle Sarosa, yung cosplayer. Nanakawan siya ng buti nang pumunta doon sa Toycon na yun. Pangit din daw eh. Yung sa Toycon sa SMX. Wala ring magandang ano. So, ito yung istorya nung nawawalang cellphone ni Myrtle Sarosa. Play natin mga mina. Nanakawan ng cellphone ang cosplayer na si Myrtle Sarosa. Sa Facebook post ni Myrtle, nawala raw ang cellphone niya habang nasa isang anime event nitong Sabado sa Pasay. Nag-alok pa siya ng 30,000 pesos na reward. Nang tawagan niya ang kanyang phone, sinagot daw ito ng isang babae. Pero humingi raw ito ng mas malaking ransom. From Pasay, na-track at sinundan nila ang kanyang phone na umabot ng Fairview. Hanggang sa hindi na raw nila ito makontak. Sa kabila niyan, umaasa pa rin si Myrtle na may mabuting taong magbabalik sa kanyang phone. Mga kapatid, Grabe ano. So ito yung yung istorya ayon dito sa GMA News Online. Sabi dito, ito. On Facebook, the cosplayer and actress said the search turned into a chase that had her family driving from Pasay to Quezon City. Umabot ng Fairview daw ito eh. Myrtle, who earlier promised a reward in exchange for the return of her phone, eventually succeeded in contacting the person holding it. My phone got stolen during Toycon, and apparently the person doesn't want the 30k reward anymore. They are asking for more. Grabe, no? Ba't may mga taong ganyan? Hindi, unang-una, ninakaw ba talaga or baka mamaya na ilaglag mo? Di si Rendon Labador din, nawala din ng cellphone eh. Kaya lang yung kay Rendon Labador naman, nakalagay sa motor niya, nagda-drive siya sa, I think SLEX yata yon, tapos nalaglag. 'Di ba? So siya naman, siguro ibig niya sabihin secured na secured yun, tapos nawala. Ibig sabihin dinukot, or pag ninakaw kasi nasa possession mo, kinuha eh. 'Di ba? Now meron kasi isang post na na ganire. Yung inaano niya yung parang sinasabi niya hindi siya galit, na basta isoli lang yung yung ito. Sabi dito, ito yung nung June 13. Sabi niya, today my phone went missing during Toycon. Malabo na mata ko. Sabi niya ganon, sa nakapulot o nakakuha po ng phone ko, nagmamakaawa po ako. Sana maibalik nyo na lang po ito. I'm willing to give 30,000 reward sa makakabalik nito. Hindi po ako galit. Honestly, I completely understand that people go through different circumstances in life. From the bottom of my heart, wala po akong galit o sama ng loob. Ang hiling ko lang po, sana ay maibalik ang phone ko. Madami po kasing importanteng memories, files, and videos na for my content na hindi ko mapapalitan. Please po, as long as maibalik nyo, ibibigay ko po ang reward at hindi na po ako magtatanong pa. Maraming salamat po. I assume iCloud yun, May iCloud. Tama ba ako? Di ba mo marirecover yung yung file mo doon? Nakaisip nga ako dyan baka mamaya may private videos ka doon na maglilik. Kasi, di ba, ini-store, maliban na lang kung katulad ko na hindi ako pumatol doon sa iCloud storage ng na ino-offer ng Apple. Kasi may subscription pa yun Pero, di ba may ganun ka? Anyway, sabing ganon, dito, nasagot niya din agad And just because I've seen some comments already, wala po akong anything indecent sa phone na yon.
I would never compromise my faith, values, and principles. Ang worry ko po talaga are my work files, cosplay footage, gameplay recordings, business contacts, important messages, and year of memories, including yung recent behind-the-scenes video nung nakilala ko cast ng One Piece. If you're content creator or if you run a business na related to digital, may intindihan nyo. A phone isn't just a phone anymore. It's your office, camera, notebook, and workspace all in one. We have information and will give an update soon. So may update pa ba si Myrtle? Wala na, no? Hindi, ganito kasi yan. Yung technicalities, no? Wag na natin pag-usapan. Ito kasi yung nangyari. Na-trace nila yun eh. Ayan, no? Nakalagay dito, after she realized that her phone was missing. Sana nababasa nyo, no? Myrtle, paano paliitin to? Contacted her brother at home and he helped her activate the emergency lock and tracking features from her backup phone. Meron naman palang backup phone, di ba? Nung alam mo, nung first time kong gumamit ng ng Apple, ignorante pa ako sa Apple eh. Yung mga picture sa iPad ko, andun din pagbukas ko nung inilagin ko yung Apple ID ko, andun din yung andun din yung mga pictures sa iPhone ko na bago. Ganun pala yun. Pero ito yung iniisip ko eh, hindi ba pwedeng yun? Kasi may cloud storage yan, di ba? Yung mga files mo na sa siguro maybe may mga limitations din, no? Pati yung contacts, alam ko nandun din eh. Kasi yung mga contacts ko sa iPhone, nailipat din sa iPad eh. Well, hindi ko alam kung bakit ganun sa kanya. Yung mga may alam, paki-explain nga sa baba na maliban na lang kung katulad niya, inuulit ko, katulad niya ako na hindi pumatol dun sa subscription ng Apple. Kasi may limit lang yun eh. I think, lang, yung free is 256 MB lang ba? Or Kasi nag-a-alert sa akin kung gusto ko daw ng additional storage eh. Anyway, nasa na ba tayo? So, inactivate yung emergency lock at yung tracking features nung galing sa backup phone. Now, yung tracker showed the phone was at a mall in Quezon City. I think SM Fairview yata ito eh. She and her family drove from Pasay City to look for it. Myrtle was still in costume, so she asked her family to ask around for the phone to be more discreet. At one point, we rang the phone. A girl answered, may babaeng sumagot, then immediately dropped the call. Feeling ko, the person was around the area when she heard na may naghahanap ng One Piece phone na may SB19 signature. My phone had a distinct blue autograph sa likod ni Ken and Pablo, Myrtle said. The phone started moving a few minutes later and they chased it through Quezon City. Hinabol nila, dahil gumagalaw na yung phone eh. There were moments na we were only a few vehicles away from whoever had it. As in dikit na talaga, Myrtle said. They continued following it until they circled back to the mall where they began the search. They sought the help of the security staff daw ng mall. I honestly thought we were about to recover it kasi katabi na namin siya sa tracker, she said. But as we used the ring feature, the person turned the phone off. The location froze. The tracker stopped moving. The phone suddenly went offline. Matalino din, Yung siguro naiintindihan niya na tinatrack na talaga siya. I can't share everything yet because we're still hoping to continue communicating with the person who currently has the phone. But let's just say, it doesn't feel like the goal is simply returning the phone anymore. Right now, it feels like the goal is to get more money. Grabe naman yun. Yung pag-o-offer ng 30,000 from nothing,
Halimbawa, may nakuha kang cellphone, whatever, magkano ba yung cellphone na yan? Yung brand nyo ng, hindi mo naman mabibenta sa brand new price yung cellphone na yun, men eh. Maliban na lang kung ipangalandakan mo na pag-aari ng celebrity yun. Di ba? Tapos, mayayari ka doon. Anti-fencing ka naman doon dahil mahahalata nung bibili sa'yo galing sa celebrity yung phone mo. Di ba? Wala ka rin patutunguhan doon eh. Hindi ko naintindihan may mga ako naranasan ko din yan, men. Ang naman, ang sa akin naman, yung microphone ng camera, nag-ghost hunting kasi kami sa sa Plaridel, sa hospital. Yung Mary the Queen Hospital doon na sarado na. So, ang naman ang nawala sa akin noon, yung DJI na wireless microphone. Mahal din yun eh, nasa 4,000 din kasi yun eh. Yung Now, kinausap ko yung mga guide namin doon, yung mga bata. Kasi tinulungan kami ng mga bata na makapasok doon sa loob eh. Nung Mary the Queen Hospital. Kasi over the bakod kami noon. Alam naman din ng barangay yon nung time na yon. Kasi first kami pumunta doon bago si Sir Ed Kaluwag. So, anong nangyari, di tinulungan kami nung mga bata, no? Pumasok. Then, tapos na yung shoot namin. Nag-pack up na kami. Now, napansin ko pag uwi ko ng bahay, nawawala yung microphone. Diba? Hindi ko naman sinasabi ninakaw nila. Siguro naiwan ko yun dun sa lamesa sa labas ng hospital. Yung lamesa. Tapos, kinontak ko ngayon yung mga caretaker kasi naging friend namin sa FB eh. Nung una, wala daw sila nakita. Wala sila nakita. Then, after 3 days, sinabi sa akin, nakita daw nila dun sa hospital. Pinakita na, may picture na. Ito po ba yun, kuya? Oo, may bag ng DJI eh. Tapos sabi ko, sige, maraming salamat. Malayo ako, Valenzuela ako, Plaridel yun. Sabi ko, pwede bang ilalamove mo na lang sa akin, sabi kong ganon. Para makuha ko. Tapos yung bata naman nag-request. Hindi ko naman minasama yung request ng bata. Kuya, baka pwede mo naman mabigyan kami pamerienda. Kahit 300 lang. Sabi ko na, sure. Sige, gagawin ko ng 500. Nagmabuti na ako na 500 na. At least kahit pa paano. Kaysa bumili ako ng bagong microphone, mahal. Sige, 500. Biglang, ang tagal mag-reply na. Biglang sinabi, kuya, marami kami eh. Baka pwede mo namang gawing 1,000. Sabi sa akin ganon. Inisip ko na naman uli, siguro kapos lang itong mga to, no? Kaysa bumili ako ng bago, sabi kong ganon. Sige na nga, sige. I-Gcash ko. Ang tagal naman mag-reply. Biglang wala ba nang maidadagdag to, kuya? Kasi sinearch namin, mahal pala ito. Sinearch nila daw yung mic. Sabi kong ganon, wala na akong maidadagdag, sagad na yan. Mahal to, kuya eh. Alam mo yung parang niraransoman na ako. Mababait pa naman yung mga batang yun eh. Hindi ko alam kung may nagmanipula dun sa mga yun para total, kikitain nyo naman sa video yan eh. Gumagano na sa akin. Sabi ko na, akala mo ba milyones ang kinukuha ko sa pagbablog? Sabi ko, hindi ko nakukunin ka ako. Okay, kuya, gumaganon siya. Siguro, ang inisip ko doon, nakita na nila yun eh. Before eh. Tinangka nilang ibenta. Kaya lang, syempre, wala namang gustong bumili ng mic lang. Unless may nangangailangan ng mic na yon. Kasi, hindi mo naman magagamit yun kahit sa cellphone. I-bluetooth mo yon. Hindi mo magagamit sa cellphone yun. Kailangan sa DJI na camera din. Or kung meron man, may receiver ka dapat, nabibili ka pa, na mas mahal pa yung receiver. I think nasa 8,000 yata yung receiver or Hindi rin nila magamit. Sabi kong ganon, kung hindi nyo ibibigay sa akin yan, sa inyo na lang yan. Gusto nyo, i-report ko pa kayo sa barangay. Ang banat pa sa akin. Baka kuya, ikaw ang gusto mong i-report ko sa barangay kasi nag-trespass kayo sa hospital.
ipakukulong kita. Sabi ganun, ba't mo ko ipakukulong? Ikaw ba may-ari ng hospital? Sabi kong ganon. Hindi na nag-reply. Tapos, kinabukasan nag-reply, pinipilit na naman, sige kuya, dagdagan mo na kahit kahit 500 daw, 1.5. Iniisip ko, pag pumayag ako sa 1.5, uli yun. Sabi, hindi na. Hanggang 1,000 lang talaga ang kaya ko. Hindi ko na kayang anuhin yan, hindi ko na kayang kunin. Ngayon, kung maibebenta nyo yan, sa asking price nyo, di ibenta nyo na lang para makatulong pa sa inyo. Sabi kong ganun. Yun lang ang sinabi ko. Pero, minessage ako ng ilang araw noon. Kinukonsensya ako. Nagpakapagod pa naman kami dito na umakyat sa bakod para kunin to. Kaya nga ako, binibigay ko na sa inyo. Sabi kong ganun. Hindi ko na kukunin. Sabi kong ganun. Ibenta nyo yan, yung mapapagbentahan nyo. Ang sabi kong ganon, pagparty-partihan nyo na lang, at least may pambaon kayo. O hindi ko na inaway. Kasi alam ko, babalik din kasi kami doon sa lugar Pagka, baka mamaya pagbalik ko doon, inano ko na. Sinabi ko na lang na, kung ayaw nyo ibigay, di inyo na lang. Regalo ko na sa inyo kako. Sa Christmas. Wala. Feeling ko hindi rin nila na ibenta yon. Kasi sometimes yung greed ng tao, hindi mo naiintindihan. Katulad dito sa sa kaso ni Myrtle. Kung ninakaw mo na nga yan kasi kung ang pagkakasabi ni Myrtle kasi stolen, so ninakaw talaga. Meaning, galing sa possession niya yan, siguro nasa bag niya or nasa lagayan ng things niya. Dinukot siguro doon. I assume ganun yung nangyari kasi ang word niya ninakaw. Ninakaw mo na nga yan, hindi mo naman mamimake sure na pagkakapirahan mo talaga yan Yan ninakaw na yan. Dahil sa technology, malalak yan, di ba? Tapos ang gagawin mo pa, ipapa-unlock mo pa, magkano magagastos mo dyan, men? Baka nga mamaya, hindi ka magkaroon ng 30,000 dyan Pagka binenta mo kung saan, akala mo magagamit mo yon yung iPhone na yon, lalo na pagka na disable na. Sometimes yung mga tao pera na yung 30,000 kahit tumambling-tambling ka, wala kang makikitang 30,000 na ganun Pero yung greed minsan, yung opportunity na pagkakitaan pa lalo. May dumating nga yung time na nanawagan na siya sa KMJ sa Trapitulfo, di ba? Kaya lang parang dinilit yata yung post na yun. Kasi parang anong nangyayari, siya, ine-extort na talaga. Di ba? Hindi ko nga alam kung kung pagkakamali din yung nag-offer agad siya ng pera ng ganun kalaki. Di ba? Parang ganyan din yung pagkakamali ko dati. Parang pinakita ako dun sa may potential akong magbayad na. Although yung sa akin, 1,000 lang naman na 1,000 lang naman. Parang ibig ko sabihin, parang nakaramdam yung nasa kabila na kaya pang magbigay nito, willing magbigay ng 30,000 di ba? Or kung halimbawa may allowance dapat si Myrtle dyan na maibibigay niya na yung 30,000, mag-start sana siya sa 10,000. Diba? Tapos pag nakausap niya, baka pwedeng pataas o sige 20,000. Sagad na. Pero pag sobrang kulitan, sige 30,000. Walang-wala na po talaga. Baka ibigay pa yun pero nag-start kasi siya sa 30,000 Anyway, mali pa rin. 'Di ba? Yan ang pinaka yan ang pinaka pangit na kasalanan, yung magnakaw ka ng bagay na hindi sa'yo. Bagay, kaya nga mo ninakaw kasi hindi sa'yo yung Kasi parang kabawasan ng ibang tao yan Yung gagawin mong yan 'Di ba? Parang hindi ka ba nahiya nun, men? Babae yung kumuha. Biro mo, ibig sabihin, nakabayad ka ng entrance sa toy ko na 600 pesos. 'Di ba?
Ah, ako nga, nanghinayang ako. Pupunta sana ako dyan eh. Nanghinayang ako doon sa entrance sa 600 pesos eh. Ako hindi ako nakapunta. Ikaw ibig sabihin, may pera ka. 'Di ba? Or, baka may pumunta ka lang dyan para may manakaw ka. Yun ang ibig sabihin nun. Pwede naman kasi na na pumunta ka doon na hindi mo inaasahan, nakita mo yung cellphone na yan. 'Di ba? Ang problema, ang pinakamagandang ginawa mo dapat ay ibinalik mo. Mas maganda yung mas maganda yung reward nun yung binalik mo eh. Just imagine, nanawagan na si Myrtle oh. Kung ninakaw mo man yan, hindi ka pa nakikilala ni Myrtle, pinatawad ka na eh. 'Di ba? Pinatawad ka na, bibigyan ka pa ng pera. Naging gahaman ka pa lalo eh. Di? Pag nahuli ka, sure ka talaga. 'Di ba? Ang mahirap niya yun, matutulog ka. Tapos iisipin mo, baka mamaya sinusugod ka na ng pulis. Hindi mo mai-on yung cellphone kasi baka mamaya mabuhay na naman yung tracking ng cellphone. 'Di ba? Wala ka nang patutunguhan. Wala, inutil din yung cellphone na ninakaw mo. Nagkaroon ka pa ng cargo de konsensya. 'Di ba? Mga tao talaga ngayon no. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, no? Wala talagang option na wala talagang option na dapat gawin mo yung hindi maganda eh. Sa totoo lang, mas maganda na malimos ka na lang eh. Kahit pa sabihin mo na nakakahiya yung manghingi ka ng pera, at least yun, pagka binigyan ka ng pera, talagang ibinigay sa'yo yun nung hinihingan mo eh. Walang legal na walang legal na responsibilidad yun eh. Yung mamalimos ka. Although nalabag sa batas yung pamamalimos due to anti-mendicancy law. At least yun hindi naman masyadong marami nakakasuhan doon. Kasi yung ganyan, mahihirapan ka nga lang na mamalimos, 'di ba? Pero ito ginawa mo, nasa magandang posisyon ka na, may 30,000 ka na oh. Naghangad ka pa ng ng kagitna. Feeling ko hindi pa hindi pa to natatapos eh. At dapat nga sa authority ka tumulong eh. Sabi niya nung nag-chat sa akin, nalalabuan siya bakit si Tulfo at KMJS pa yung papanawaganan mo, ba't hindi ka sa authority. I'm so sure alam ng mga, lalo na sa cybercrime, alam nila kung paano anuhin yan eh. May mga magagaling na IT dun eh. 'Di ba? Sana doon ka na nag-rely. Pero feeling ko hindi pa ito yung huli. Makikita ito, feeling ko. At pag nakita to, magiging kawawa yung magnanakaw. Ito confirm na pag nanakaw na ito eh. Kasi kinukontak ka na ng may-ari eh. At alam mo hindi ka may-ari niyan, na pinatay mo pa yung cellphone. Yung una, pwede mo pang ipalusot na na napulot mo. Ay napulot ko lang po kasi hindi ko po kasi alam na na kayo may-ari, or halimbawa, hindi ko naman alam kung paano isusoli sa may-ari dahil ang dami-daming tao doon. Inuwi ko po muna. 'Di ba? Pwede mo palusutan ng gano'n. Pero ngayon, na kinukontak ka na at nasagot mo na yung cellphone. May responsibilidad ka na, tanga. 'Di ba? Anyway, yun lang naman muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.